So, good morning class. So, before we proceed to our discussion, na ako ipakita nga picture. So, mga siya. Are you familiar with this? Okay, atsara. And, unsa nang isa? Bagoong. So, the question is, why do foods like fermented, katong bagoong, or pickled like katong atsara is mas mugdugay or last longer man siya kaysa sa mga fresh nga foods? Unsa may mga possible reason? Anyone? Any idea? Okay, so ang food preservation is mas unsa man nakatabang siya to prevent spoilage and to keep food safe to eat. So maunang mas magdugay siya tungod kay naka-preserve man siya. Okay, so naana mo idea kung what our topic is all about? Okay, so our topic is all about principles and fundamentals of fermentation and pickling. So, learning objectives. So, at the end of the lesson, students should be able to ma-differentiate nila ang fermentation and pickling, ma-identify nila ang mga key ingredients and rules nila, then ma-explain ang ideal condition for safe food processing. So, first is, what is fermentation? So, unsa day ang fermentation? So, fermentation is a biological process where microorganisms like good bacteria is sidya ang mo break down sa sugar. So, these microorganisms is eat the sugar in the food, magproduce sidya og acids like lactic acid, and to help preserve the food naturally. So, mao to ang example na is bagoong. Para mas masabtan gud siya, ang fermentation is naggamit lang siya og good bacteria to change the food and make it last longer. Kato ang gingon nga biological process. Pero good lang nga bacteria ang gigamit. Then di ba niingon ko nga nagproduce siya og kanaang acid like lactic acid. So ang kanada ay is the acid produced makes the environment too acidic para sa mga harmful bacteria para dili sila maka-survive. Then, next is pickling. So, ang pickling is a chemical process where food is preserved using vinegar or salt solution. So, magamit na ka og acid like vinegar, then dili na niya need og bacteria. Di para sa fermentation, di ba need na to og good bacteria para siya ang mag-produce og kanaang acid. Pero kini kanang para mapadali bitaw siya, dili na nimo need maghulat og bacteria para mo produce mo nang magbutang jud ka og vinegar. Then dali ra sad ang pag-preservation ana, unlike sa fermentation it takes time. Then ang example ana is pickled cucumber, pickled papaya or atsara. Then ang purpose sad nga nang butangan og vinegar kay di ba sa fermentation is nagamit og katurang microorganism or good bacteria para mo produce. Kini kay kanang literal nga vinegar jud siya kay strong acidity man ang need. So ang strong acidity is para mapadali ang pagpatay sa mga harmful bacteria. Then para mas masabtan gajud. Para mas masabtan jud o mao ni naghimo kog table para mas mailhan gajud unsa ilahang kalahian. So aspect, fermentation of pickling. So ang aspect is ang process. Ang para mas masabtan sa fermentation mo tong magamit kag biological or katong good bacteria para mas ma-produce niya og acid. Then sa pickling is katong chemical nga mismong vinegar na jud imong ibutang para mapadali ang preservation. Kay pag ang biological mo bitaw tingon ko nga it takes time. Then main agent kato microorganisms, then sa pikas is mo na ng vinegar or acid. Then kato it takes time, then mapadali ang pickling. Then sa taste niya sour and complex ang sa fermentation. Then sa pickling is sour and sharp. Next is mga essential na dayon nga ingredients o unsa ang mga rules nila. So first is salt. So ang salt is importante gyud siya sa both processes sa ato ang fermentation and kanaang pickling. So ang purpose dahil sa salt is siya ang mag-stop sa mga bad bacteria for growing. Then nakatabang sad siya
sa mga good bacteria para mo survive. Pero ang bad bacteria iyang pugnan. Ang good bacteria ang bad bacteria is iyang pugnan, then ang good bacteria is tabangan niya para mo survive. Then sad ang mag-pulse water out of kana ang food. Man ang gitawag nga osmosis. So sidya day ang magmurag something magpa-dry, basta sidya ang magtanggal sa water kay too much water is mag-moist. Unsa may mahitabo kung mag-moist, mao nang mag-contaminate or ma-spoilage. Next is sugar. So ang sugar is mainly used for fermentation. Serve as food siya for microorganisms. Matong giingon gaina, diba? Sidya ang mukaon sa sugar sa food. Mao na purpose niya. Then it helps them to produce acid faster. Of course, because the more nga makakaon sila, kay di ba food man nila ang sugar, the more nga dagay makaon ang microorganism or good bacteria, the more nga dagan silang ma-produce sad nga acid. Next is vinegar. So ang vinegar is used in pickling. So ang niya, it makes the food acidic right away. So para mapadali bitaw ang pag-acidic sa foods, di para sa fermentation, di ba, dugay. Then tungod kay mapadali man iyang pag-acidic, dali rasad ang pagpatay niya sa mga harmful microorganism, which is ang mga bad bacteria. Next is microorganism. So ang microorganism is mao na tong giingon nga tiny living organisms like good bacteria. So sidya ang mag-breakdown sa sugar, mag-produce og acid og mag-preserve sidya sa food naturally. Then the last is spices. So spices are not just for taste, dili lang day ang kahalang is panglasa ra. It also adds flavor and aroma. Then have some tungod sad sa spices is naasad si jay antibacterial properties. So it means dili jud makasurvive ang mga bad bacteria sa gina-preserve nimo nga food tungod sa spices. And then next is ideal environmental condition. So ang temperature is sidya ang maka-affect kung unsa para mapadali ang fermentation. So ang ideal yun niyang temperature is 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Kay of course, too much hot or masobrahan na pud og hot, mapatay noon nimo ang mga good bacteria, which is dapat dili kay sila good ang mag-produce sa acid, di ba? Then ang sobra rasad sa cold is mapalangan or mapadugay jud ang imong pag-process sa fermentation. Next is pH. So ang pH means low acidic something is. So ang pinaka safe level niya is dapat below 4.6 gyud siya. Kaya di ba opposite na siya, pag low ang pH, high ang acidic. Pag high ang pH, low ang acidic. So mao na ang need siya og low acidic. Dapat below ra. Tungod kay nakatabang siya to prevent harmful bacteria from growing. Syempre kay pag dili nimo ma-prevent ang mga bad bacteria, unsa may mahitabo, so sidya ang mag-cause og spoilage. So di na nun siya makaon, dili na nun siya ma-preserve pag ayo ang food, di ba? The next is oxygen. So oxygen is sidya ang makapaapekto sa types of bacteria nga mudako or mabuhi ana nga preservation. So usually need lang gyud sa fermentation or sa pickling og low or kung pwede pa lang no oxygen na lang. Tungod kay too much oxygen is mao nang mag-cause og spoilage, which is pag dako rasad ang oxygen, dagay mga buhi nga mga harmful microorganisms noon ana. Then good bacteria is mas mabuhi sila kung without oxygen. Mao di nang need low ra ang oxygen or kung pwede pa lang dili na lang. And that's all. Thank you.